gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika. Upang totoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang Maharlika. Maharlikang araw, Rio Palma po, Tubong Mindanao, dating misyonaryo for the last 20 years at naglibot na rin sa iba't ibang panig ng mundo, sa South America, sa Africa, sa Europa, sa Southeast Asia at Asia. Ngayon po ay nandito tayo sa Rizal Park. Dito po talaga sa pook na ito kung saan itinumba ng rehimeng Espanyol ang ating national hero na si Jose Rizal, at ang pumatay po sa kanya ay ang ating kababayan din, na kung ayaw nilang barilin ang ating pambansang bayani ay sila ang babarilin ng mga Espanyol. So ang kamatayan ni Jose Rizal ay hindi nagtapos ng ating himagsikan, sapagkat ang kanyang kamatayan ay ang simula ng matinding labanan upang makamit ang tinatawag na kalayaan. Nakaraan na pag-usapan natin na nung 6 years old na si Jose Rizal ay tiyak na hindi niya alam yung katagang kalayaan. Dahil nung 1610 hanggang 1613 sa Spanish-Tagalog Dictionary, ang katagang kalayaan ay kamaharlikaan. So ang katagang laya o libertar ay hindi free, kundi kalayaan. So nakikita natin po sa illustration ng ating mga sculptor ay ipinapakita nila kung paano pinaslang at binaril na nakatalikod ang ating bayaning si Jose Rizal. So maraming salamat sa mga ating artists, sculptors, pagkat sa pamamagitan ng kanilang creativity ay nagawa nilang ipakita kung paano pinatay si Jose Rizal sa pamamagitan ng firing squad. Ay, ang pinagbabaril si Jose Rizal. Ngunit sa katunayan ay wala siyang direktang relasyon sa revolusyon ni Andres Bonifacio, dahil siya ay naniniwala na hindi pa himno ang sitwasyon sa pang-ubansa ang sambayanan. Ngunit nagkaroon ng komplikasyon sapagkat ang pinaka-highest password ng mga katipunero ay Rizal. Kaya iniisip ng mga Espanyol na siya ang soul of revolution, at pag siya ay kinatay na ay uhupa ang nagliliyab na damdamin ng naghihingalong sambayanan. Namatay man ang katawang lupa ni Jose Rizal, ngunit ang kanyang kaisipan ay buhay na buhay at nagsilbing ilaw sa mga sumusunod na henerasyon, lalong-lalo na doon sa nakikipagbaga at nakikipaglaban o patuloy na nakikipaglaban upang makaalpas sa kuko ng dayuhang Espanya. Sa katunayan, nung pinaslang ng ating bayani, ay lalong sumiklab ang revolusyon sa iba't ibang panig
ng bansa. Dito ipinamalas at pinakita ng mga katipunero at mga kaalyado nito kung paano sila nagkaisa doon sa kaisipan na iniwanan ng ating mahal na pambansang bayani, Ikat Jose Rizal. Pero bago siya pinaslang at pinatay, ay nakagawa pa siya ng isang poem. At yun po ang gusto kong basahin ngayon bago tayo magtatapos sa episode na to ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Huling paalam ni Dr. Jose Rizal. Paalam, bayan kong minamahal. Lupa mong sagana sa sikat ng araw. Iding paraiso ang dito'y pumanaw at perlas ng dagat sa may silanganan. Buong kasiyahang inahahain ko, kaliman aba ng ang buhay kong ito. Maging dakilay may alay rin sa iyo, kung ito'y dahil sa kaligayahan mo. Ang nakikilabang dumog sa digmaan, inihahandog din ang kanilang buhay. Kahit kahirapay, hindi gunam-gunam sa kasawian man o pagtatagumpay. Maging bibitayat mabangis na sakit o pakikilabang suong ay panganib, titiising lahat kung siyang nais ng tahanat bayang aking iniibig. Mamamatay akong sa aking pagmalas, silahis ng langit ay nanganganinag, ang pisngi ng araw ay muling sisikat sa kabila nitong malamlam na ulap. Kaya't aking buhay, aking hinahangad, na aking ihandog kapag kailangan sa ikaririlag ng iyong pagsilang, dugot ko'y ibutbut, kulay ay kuminang. Mulang magkaisip at lumaking sukat, pinangarap ko sa bait ay maganap. Ika'y mamasdan kong marikit na hiyas na nakaliligid sa silangang dagat. Sa bukas na mukhay, nooy nagniningning, sa matay wala ng luhang mapapait. Wala ka ng puot, wala ng ligalig, walang kadugot, munti mang hilahil. Sa aba kong buhay, may banal na nais, kagalingay kamtan nang ito'y masulit. Nang aking kaluluwang handa nang umalis, ligaya't angkin mo, pagkarikit-dikit. Nang ako'y maabat, ika'y napataas. Ang ako'y mamatay nang ika'y mabigyan ng isang buhay na lipos na kariktan, sa ilalim ng langit, ikaw ay mahimlay. Kung sa ibang araw mayroon kang mapansin, sa gitna ng mga damong masinsin, nipot na bulaklak sa ibabaw ng libing, ito'y halikan mo't itaos sa akin. Sa bango ng iyong pagsulong, kay tamis, pagsintang sa dibdib, may tanging angkin. Hayaan mong nooko'y tumanggap ng init, pagkat natabunan ng lupang malamig. Hayaang ang buwan sa akin magmasid, kalat na liwanag, malamlam naman din. Hayaang liwayway ihatid sa akin ang banaag niyang dagling nagmamaliw. Hayaang gumibik ang simoy ng hangin, hayaan sa himig masayang awitin, ng ibong darapo sa kurus ng libing, ang payapang buhay ay langit ng aliw. Hayaang ang araw na lubhang maningas, gawing parang ulap sa patak ng ulan, maging pangganuring sa langit umakyat, ang mga daing ko't kasamay kalangkap. Hayaang ang aking madaling pagpanaw, iluha ng mga labis na nagmahal. Kapag may nag-usal sa akin ng dasal, ako'y iyo sanang idalangin naman. Ipagdasal mo rin, mga kapuspalad, mga nangamatay pati naghihirap,
mga dusat sakit, inay tumatanggap ng tigib na lungkot at luhang masaklap. Ipagdasal mo rin mga naulila at nangapipiit sakbibi ng diwa. Ipagdasal mo rin tubusing halaga ang pagkaaliping laging binabata. Kapag madilim na sa abang libingan at nilalambungan ang gabing napanglaw, walang nakatanod kundi pulos patay, huwag gambalain ang katahimikan. Magbigay pitagan sa hiwagang lihim at maulinig waray mga tinig ng isang salteryo, ito'y ako na rin, inaawitan ka ng aking pag-ibig. Kung nakalimutan na yaring aking libing, kuros man at bato'y wala na ring mandin. Bayaang sa bukid, lupa'y bangkalin, at ito'y isabong sa himpapawirin. Limutin man ako ay di na kailangan, aking lilibutin iyong kalawakan, at dadalhin ako sa iyong kaparangan, magiging taginting, yaring alingaw-ngaw. Ang samyo, tinig at himig na masaya, kulay at liwanag may lugod sa mata, paulit-ulit sa tuwi-tuwi na ang aking taimtim na nasa pag-asa. Ito po ang last farewell ni Jose Rizal at sana po ay nabigyan natin ng justice yung ating pagbigkas ng kanyang poetry. At dito na rin po kami magpapaalam sa episode na ito hanggang sa magkita tayo muli. Maraming salamat. Mabuhay po tayo. Mahal likang araw at magandang buhay. Bago po magtatapos ang ating episode 4 ay nais ko po sanang magbigay ng mga idea tungkol sa no limitang hearing. Kasi sa time na to, makikita po natin sa poetry ni Jose Rizal that he is no longer the loyal son of Spain. In fact, alam niya na ang kahangat na ng kanyang buhay ay kamatayan. So, bago pa man siya ikinulong at sinampahan ng kaso bilang the soul of revolution, ay gumawa na siya ng mga libro. At yun po ang No Limitang Hiri, na kung saan ay kanyang dinayagnos ang kanser ng sambayanan. At doon niya ipinamalas at ipinakita ang mga malulupit na priors at ang mga gobernador general na namumuno sa mga lupook na kung saan ay sakop at kontrolado ng rehimeng Espanya. Dito niya ipinakita ang pasakit na dinanas ng kanyang mahal na mga kababayan sa kamay ng mga mananakop. At kung titingnan natin ng maigi, ang pangalawa niyang novel, ang Il Filibusterismo, ay naghihikayat na ng madugong revolusyon para tuluyang lumaya sa kamay ng mga Kastila. Maraming nagsasabi na si Jose Rizal ay walang direktang relasyon sa sinulang revolusyon na Andres Bonifacio. Ngunit, noong 1999, si Antonio Alonso ay nagpalabas ng isang artikulo at sinasabi niyang si Rizal ay isang armed rebel. Ito po ang kanyang artikulo. At sinasabi niya dito na actually dahil sa idea ni Rizal ay umalsa ang ating mga kababayan at bumuo ng katipunan para tuluyang lumaya sa mga pasakit na dinadanas ng ating sambayanan. At nabanggit niya na rin na ang kanyang eldest brother na si Pasiano ay siya rin mga earliest members ng katipunan na kung saan ay siya naging general din ng Laguna Command. So dito pa lang ay nakikita natin na mayroon siyang
relasyon sa kilusan. Kaya, masasabing natin na ang kaisipan ni Jose Rizal ay siyang nag-inspire katulad nila Andres Bonifacio at iba pa upang umalsa at lumaban. Si Rizal namatay sa gulang na 35 years old. Ngunit ang kanyang idea ay siyang naging landas ng mga sumusunod na henerasyon. At siya rin naging dahilan sa pagkawala ng imperyo ng mga Kastila dito sa Oriente. At sana po ay patuloy kayong magsusubaybay sa ating mga episodes para mas malaman po natin ang mga istorya, hindi lamang ng mga nakaraan, kundi paano po naging part and parcel ito ng Maharlika sa pangkasalukuyan at sa hinaharap. Sa muli po, sundan po natin ang ating YouTube channel, Maharlika, ang pagsasaliksik. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay. Ako ay isang dugong Maharlika. Handa ako lumaban makamit muli natin ang kalayaan. At ang higit na mahalaga, dapat lahat tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika.